Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik at meron tayong matatalakayin tungkol ito sa isang impeachment complaint against kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, bago natin talakayin ang news na ito na kung saan ay ating nakalap. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated ka sa mga video na ating ina-upload sa channel na ito. Isang complaint tungkol kay PBBM na kung saan ay tinalakay ito sa House Committee on Justice sa isang pagpupulong sa House of Representatives. Itong isang complaint na mula kay Attorney De Jesus. Gaano nga ba ka-sufficient in substance ang isang complaint at ano ang mga kailangang mga basihan nito na kung saan ay karaniwan daw yata sa mga ito ay nagmula lamang sa mga news articles na kanilang kinalap tungkol dun sa paggamit ng droga daw ng Pangulo at ang yung pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Yata ng kanyang isinumiting reklamo ay mula lamang sa news articles. Nagsalita rito si dating Senador Laila de Lima at maging itong si Congressman Luisito. Hindi konkreto itong complaint na ito. Inuna nila ito yung reklamo na ito ng mula sa grupo ni Attorney De Jesus. Inuna at sinita ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang basehan sa mga aligasyon sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinalakay rin ang pagiging authentic ng mga dokumentong kalakip ng reklamo. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Isinalang sa tanong na ito kanina, ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklarang sufficient in form kahapon. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay ng mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang, kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Ayun nga, tungkol sa pagiging addict daw ng Pangulo. So parang napakano no, ayun lang ang kanyang basyan. Kumuha siya ng mga matibay na ebidensya para magsagawa ng ganitong complaint, pero isa itong abogado na parang mababaw para sa akin. Kahit hindi ako abogado, para sa akin mababaw talaga. Mula sa news article ang kanyang pinagbabasihan. Ginamit pa niya ang mga news network nito kung ganito ang usapan na pagkalap ng fax para lang sampahan o gawa ng reklamo ang Pangulo o para i-impeach itong ating Pangulong Marcos. So itong si Congressman Luistro, pakinggan natin ito. It's not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions, whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust, as the Constitution strictly enumerates. Betrayal of public trust. Parang ang inano ko rito yung yung tungkol doon kay dating Pangulong Duterte
Dahil yun nga, sinasabing pinakidnap niya ang ating dating Pangulo. At yun ang isang naging basihan ng complaint na ito ni Attorney De Jesus. Tuloy natin ang panonood sa video na ito. Sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. Tatlo ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, Yan. culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa So, mga una, nandun pa rin yung tatlo pala yun eh. Tsaka nandito rin pala yung graft and corruption. Kasi nga mukhang isinasangkot din ng Pangulo doon sa flood control anomaly. Ayon sa ating napapanood. news article daw ang basehan sa alegasyong Ayan, news kinidnap articles. at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Honorable Desai, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware. So, you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no Sinita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo kaya apektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganon din ang alegasyong hindi vinito ng Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026 at kumikbak din daw ito sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad, wherein we have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Sabi Independent ng Commission on abogado, no? Infrastructure Pero para protektahan ang mga kaalyado niya. The body of the complaint does not contain any express provision. so nakikita ko rito sa ginawa na ito ni Attorney De Jesus, parang gusto lang din ito magpakilala eh. Diba? So yung mga basihan niya puro news articles at kung ano-anong mga nakalap lang niya sa loob ng social media. Dito ako hindi bilib pag ganito lang ang kanyang basihan. Walang konkretong mga facts na talagang yung kanyang sariling investigation na dapat ang siyang kumalap ng mga ebidensya na talagang bago niya isampa sa ating Pangulo, di ba? So gagawa ka ng isang complaint, binabasihan mo lang yung mga news articles o yung mga video na nagmula sa loob ng social media tulad nung ibinahagi ni Zaldico. Ganun-ganun lang ang niya hindi pa nga talaga confirm yun yung mga ganung kasi parang gossip pa lang yun eh kung tutuusin eh. Tapos yun ang gagamitin mo para mag-complain. Napakababaw, no? At parang kung titingnan natin parang hindi siya lawyer sa ginawa niyang ito. So tuloy natin nga itong panoorin itong video na ito. In the ICI's charter that limits investigations only to political opponents, nor does it contain any instances of limiting of any instances or policy or rule exempting allies. In fact, I remember that even the president's son
was summoned to the ICI. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice ang botohan sa sufficiency in substance ng De Jesus impeachment complaint para raw mabigyan ng pagkakataon ng mga kongresistang pag-aralan ng issue. Ipinagpabukas din ang pagtalakay sa sufficiency in substance ng pangalawang reklamo, ang Masa et al. Impeachment complaint. At bukas din inaasahang pagbobotohan ito. Ayun, ninyong napanood at napakinggan yung news na ating ibinahagi. At yun nga ay tungkol sa isinagawang pagsusuri doon sa complaint ng isang abogado na ito na si Attorney De Jesus, na kung saan ay karaniwang facts ng kanyang complaint o mga ebidensya ay nagmula lamang sa news articles at mga social media videos na kanyang kinalap. So kayo mga kababayan, anong masasabi niyo tungkol dito sa ginawa na ito ng isang abogado na kung saan ay gumawa ng isang reklamo o pag-i-impeach sa ating Pangulong Marcos Jr. So kung nais mong magbigay ng iyong opinion o reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinahaging video, i-comment lang down below at atin pong pag-uusapan ang ating inyong mga opinion o inyong reaction na yan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.